Welcome to Donmar TV News Channel. Yung sinasabi nila na, ayan, bakit merong charter change? Ang dami na naman pumupuna. Kung ano-ano na namang haka-haka ginagawa nila. Sinabi lang ni Presidente na magkaroon ng na gusto niya, itong problema sa mga komunista, dapat matapos na. At isa ko kasi sa mga nagiging kalakaran kung bakit lumalakas, at least sa propaganda, ang mga rebelding komunista ay dahil na rin dito sa mga party list representatives na alyado nila. Yan, si Zárate, sino pa, palagi ko nakakalimutan si Brosas, sino pa yung isa? Si Gaite, si Ilago, mabuti pa, Castro, buti pa itong si Asik Cristoman, palaging naaalala mga pangalan Siguro mga barkada niya to. Ako hindi ko maalala talaga, si Carling Zárate lang naaalala natin. Sinasabi nila, bakit naman? Siguro, sabi niya, term. Papalawigin niyo yung mga terms niyo, kaya gusto niyong buksan ang konstitusyon, ang gusto niyong amyendahan. Nandito tayo sa pandemic. Ito kasing si Senador Soto, yung ating Senate President. Nung mag-meeting yata sila ng presidente at saka ng ilang senador, parang binanggit niya yan. Sabi niya, samantalihin niyo na pag nabuksan niya yung saligang batas, pag-aamyenda, pati yung economic provisions. Talaga namang hindi po ba kandidato pa si Mayor Duterte noon bilang presidente, yun ang sinasabi niya, kailangan magkaroon ng pag-aamyenda ng saligang batas. Pero sama, hindi yun na masyado kasing maraming suliranin na tayong binalangkas at tinugunan. So napag-iwanan, pati Kongreso, hindi rin nila nakasikaso. Pero pwede pa naman. Yun namang mga kritisismo na, may pandemic na nga tayo, bakit naman kayo bubukas pa niyan? Ito si BP Lin, isa rin to. Wrong timing daw. Pati yung mga ibang senador dyan. Gaya nga ako na sinabi natin sa inyo, hindi porket meron tayong pandemic, hindi na natin pwedeng talakayin yung mga ibang issue. Pwede pa rin talakayin yan. Tatalakayin mo lang naman Titingnan mo kung pwede o hindi. Yun namang responses natin sa pandemic. Nandyan na, nakalatag na nga Tinutupad na nga natin lahat ng programa natin So ano namang problema ninyo ron? Hayaan nyo na, tingnan natin. Alam niyo yung mga party list kasi. Remember, never silang nanalo sa regular election. Yung party list madali. Kaya nakapasok yung mga komunista rebelding alyado nila And they've been using their positions in Congress to help despite their disclaimer. Sabi nila, no, hindi totoo yan. Ang iba hindi totoo, hindi nyo nga makondem. Pag hindi nyo mabanatan yung ginagawa nilang pagsalakay, pagpatay, pangingikil sa mga kababayan natin, sa mga companies, ibig sabihin, kakampi kayo. Ganun lang kasimple yun. O kaya si Presidente, gustong tanggalin na yung party list na yan. Yan naman party list to Pakulo ni Presidente Marcos yan, nung panahon pang yan. Yan dami-dami na nga nating kongresista hindi ko ba, isa nga yun sa mga gusto sanang gawin ni Presidente nung siya'y kandidato. Pag sabi niya, hindi natupad yung mga reformang gusto kong gawin. Dahil dyan sa Kongreso halimbawa, sabi niya, i-abolish ko yan. Declare ako ng revolutionary government.
Biro nga nyo. Yun na nga, di ba sinasabi ko sa inyo kanina, tinan mo yun, may PD. Wala namang kongreso noon, puro PD. Bakit naman tayo? Umakyat nga ang ating ekonomiya noon So, pabayaan na natin, tingnan natin kung anong kung makakabuti sa bayan, di gawin natin. At yun naman pag-aamenda ng saligang batas, talaga siyempre makakabuti kung makikita mo ron na merong mga provisiones na nakaka-block sa progress ng ating bayan, ay bakit di natin amyendahan? Hindi po ba? So, sa tingin natin, hindi destructive o hindi waste of time na pag-usapan din natin lahat ng bagay maliban sa pandemya. Kasi yung pagtugon sa pandemic, alam na ho natin kung paano tayo tutugon. 1 taon na halos tayo dyan. So ready. Ang inaasikaso natin ngayon, yung mga bakuna. Ngayon, nagkakaroon sila ng Senate hearing. Nung umalis tayo sa TV kanina, yung pa rin ang pinag-uusapan nila. As usual, may mga nagpapapapel doon, yung mga dating kaalyado ng administrasyon, medyo mga pa-kontra. Siguro, may mga dahilan. Hindi na natin babanggitin. Meanwhile, yung po nga palang flight attendant na si Christine Dacera, inilibing na noong kahapon ng umaga dyan po sa General Santos City. At ito pong kaso niya hanggang ngayon hindi pa tapos ang investigasyon. At kung matatandaan nyo, kaya naman ito naging kontrobersyal sapagkat nagkaroon tayo ng mga padalos-dalos na mga konklusyon kaagad nang hindi pa natin nalalaman ang punot dulo. At ito namang mga tinatawag na mga social activists, gaya nung hindi tayo nagkakamali, anak ni Senador Kiko, Frankie ba yun? Pangilinan. Bumanat kaagad. Meron pa Kasi nga, kala nila may rape slay. Pero it would appear now, lumalabas yung marami mga video na mukhang malabo yung kanilang mga unang kuro-kuro o haka-haka na merong paggagahasa. Samantala, siyempre, yung mga naging respondents na tinatawag o mga inaakusahan, siyempre sila naman ay nagdanas. Nakita natin, umiiyak pa yung iba Kung baga, ang problema kasi, yun ang palaging pagkukulang nating mga Pilipino. Napakadali po nating magbibigay ng paghahatol. Pag may narinig tayong isang bagay, hindi man naman tayo, unang-una, wala tayong personal na kaalaman, naniniwala kagad tayo at sumasali na tayo. Marami nang sumasawsaw. Ang iba, kaya naman pumapasok, publicity. Meron din sila mga agenda. Pero, gaya ko nang sinabi natin, yung mga parties dyan, pareho magdudusa. Sa party nung biktima, pag anong sinabi nyo na makakasama dun sa akala mo may kasalanan, o di siyempre, tatanggapin niya yun. Maaari bang hindi niya tanggapin yun? Wala naman siyang papaniwalaan, kundi kung ano yung sinabi sa kanya. Meanwhile, yung isa namang tinuturo mo na may kasalanan, yun naman pala wala, o hindi nagdurusa namang katakot-takot yun. O kaya, hindi ba kaya nagbigay kagad tayo ng payag?
huwag ho tayo munang magbigay ng mga kuro-kuro, haka-haka, espekulasyon nang wala pa lahat ng mga facts. Antay na lang natin. Meanwhile, yung katarungan lalabas ho dyan.